Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. So pag-usapan natin ngayon, eto ho, budget hearing po ng Kongreso para sa Office of the Vice President. Alam niyo ho ba, inaabangan na po siya ni Akla. Ang nakapagtataka po rito ay bakit po pinaatras ng OVP ang scheduled budget hearing. Ano 'to, para unahin, bengbangin si Riza Bebe sa Senado? Kasi nandun yung kakampi si Imee. Well, actually pagkatapos nga nung banggaan nilang dalawa, andun na si Imee na, eh. Pero saglit lang, 'di ba? Kumbaga binigyan lang ng pagkakataong makasagot Sara, makadagdag ng banat kung magdadagdag o 'di ba? Ma-clarify, gano'n lang naman, pero wala ring nangyari. So, eto ho ay sa 27, gaganapin yung budget hearing na 'yan. Eh, ngayon sabi po rito ni Akla, next week 27, 1:30 PM nakatakdang humarap sa kamara ang OVP para sa budget briefing. Oh, budget briefing pa lang, and then walang ano, tenga pa, hanggang dito lang muna sa bewang. Bakit naman Akla, briefing talaga 'to? Ayan, makakaasa ang taong bayan na hindi papahintulutan ng representasyon na ito ang paiwas na pagsagot ng nakaupong Vice Presidente. Point of order agad yan sa akin kung lilihis sa topic. Parang dapat ganito, no? Ah, Next week, August 27, 1:30 PM, nakatakdang humarap sa Kamara ang OVP para sa budget hearing. Makakaasa ang taong bayan na hindi papahintulutan ng representasyong ito ang paiwas na pagsagot ng nakaupong Vice Presidente. Point of order agad sa akin yan. Kung lilihis sa topic, tignan natin. Pero alam ko, pinaghahandaan din kayo diyan ni VP Sara. Oh, kaya nga nagpa-cancel ng schedule, ay nagpa-move ng schedule. Kasi dapat 'tong last week ito yata, 'di ba? Naisalang. Oh, kaya lang pina-move nila. Oh, baka nga ano, 'di ba? Oh, tapang pa naman ni Sara ngayon. Sumulat ng libro about friendship pero nakikipagbardagulan 'yan, 'di ba? So ito pa yung isang pinaghahandaan ba niya, bukod po doon sa grupo nila Akla sa Makabayan Block, eto pong grupo ng Quad, patay ka ngayon. 'Di ba? Eto yung mga makakaharap mo. Sino ho ba rito yung mga may kinalaman sa budget, 'di ba? Hindi ko kasi na-check kung sino-sino rito yung mga bahagi ng committee ng, tawag dito, ng, pagha-handle po ng budget, oh, 'di ba? Pero tingin ko since budget ang pinag-uusapan, 'di ba? Alangan namang puro department ay ano, alangan naman na Committee on Finance ang hawak ng lahat nun, 'di ba? So lalo na ito lecture ang abutin niyo rito kay Jinky. Correct, ang gagaling ho ng mga taga-Kongreso. Paano ngayon ito, 'di ba? Kailangan dito aral na aral din si Yusek. Pasasagutin nila si Yusek, oh, 'di ba? Eto lang 'tong mga 'to, hasang-hasa 'tong mga 'to, eh, 'tong mga taga-Quad, hindi natatakot sa kanila. Hmm. Definitely hindi po Quad ang haharap sa kanya, pero members of Quad, meron po sa mga 'yan ang makaka-encounter nila sa budget hearing o sa budget briefing. 'Di ba? Tapos paghahandaan niya ngayon eto pong Makabayan Block na magkamali ka sa harap ng sagot, talaga naman, 'di ba? Gigil na sila, matagal na nasampahan ka ng impeachment, oh. At, eto lang naman din po ang aking apila kay Sandro, na sana po yoong ginawa niya ho dati, eh, ayusin niya na. Huwag niya na hong, gawin na kasi dati ho kinonsinti niya si ano, si Sara, eh. Kinonsinti niya dati 'yun, eh. Hmm, teka nasaan na ba 'yun? Meron akong kopya niyan, eh. Hearing nila na 'yan, where is it? Eto yata 'yun, eh, na kung saan, ayaw mag-load. Ang ginawa niya, hindi na ho niya ito pinabayaan na si Sara po, tawag dito,
Oo, engot 'yan si Brosas, engot si Brosas. Mas gusto ko pa si Franz Castro magtanong. Hinarang kasi ni Sandro nung nakaraan, last year, ang, interpellation dito kay VP Sara, 'di ba? Kasi nga yung, ginigiit nila na, courtesy, Churvanesco ganyan-ganyan, oo. Kaya lang tingnan niyo naman ho yung ginawa niya, nito ni Sara pagkatapos nun, 'di ba? Opo, kasi friends pa sila dati. Pero alam niyo ho kahit friendship pa kayo, dapat ano 'yan, ang mga proseso po hindi po ito nilalaktawan, 'di ba? Hindi nilalaktawan 'yun. Papaano kung, tawag dito, wala pong mga miyembro ng Makabayan Black? Kasi Makabayan Black lang naman talaga at saka etong si Stella Kimbo ang, talagang masusi na kumilatis ng, budget ng OVP lalo na yung hinihingi nila doon na humihingi doon ng, confidential fund, 'di ba? Hmm, kinonsinti ni Sandro noon si Sara, hinarang yung tanong ng Makabayan Black, 'di ba? Yun ang sinasabi ko na sana ngayon po, correct, sana po, sana yan, sana Sandro already learned his lesson na yung pangungonsinti, 'di ba, ang mangyari diyan natutunan niya na ang, karma. Dahil po lumaki ang ulo ni Inday, ang tatay niya ngayon ang inurat-urat. Isipin niyo, tignan niyo, ah, nung, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pumunta ro'n si Sara, nagsalita. Ay hindi, kaway-kaway. Hindi, nagsalita rin. Saglit lang, sumibat, pumunta na sa Davao City, dumalo ro'n sa rally ng pagpapabagsak sa tatay niya at pinagmura-mura nito ni Digong, 'di ba? Tapos nandun din si Sara, tawa-tawa lang din, 'di ba? Kasama si Imee, o 'di ba yung dalawang mga lalong hudas na si Imee. Oh, kaya nainis na si FL doon, pero hindi pa nga siya talagang nagpakita ng 'di maganda nung kay Sara, 'di ba? Kahit papaano okey-okey pa, kaya lang talaga sutil talaga. So, dapat po eto si Sandro, 'wag niya nang ulitin ang kanyang ginawa noon, pabayaan niya ang Q&A ng mga kabayan. Kung ayaw niyang makisali, because of possible, sabihin natin na conflict of interest kasi siyempre sasabihin, "Ginagantihan mo kami dahil sa ginagawa naming pagkontra sa tatay mo." So, para po maalis 'yan, panindigan po nila ang parliamentary procedure and parliamentary rules sa chairman na kapag ikaw ang chairman, ikaw yung, nagma-manage ng, meeting o ng, debatehan, ng pagtitipon ninyo, hindi ka puwedeng sumali sa diskusyon. Ang magagawa mo lamang dito ay i-manage sila. But hindi ka dapat maging clever na para may maprotektahan ka ay gagamitin mo yung, kapangyarihan mo. Na katulad ng ginawa niya nung nakaraan na in less than 30 minutes tapos, 'di ba, ang, budget hearing ng, OVP. Oh, mabuti na lamang nga nagkaroon pa ng plenaryo 'yan at 'yun na nga po at, pagdating dun sa technical working group, 'di ba? Hindi po yung TWG ang nagpatanggal ng ni Sara ng confidential fund. Pagdating ng plenaryo, wala na rin talaga. Tapos, sa Senate version, gano'n din, wala rin talaga. Bagkus yung mga perang iba ibinigay nila, in-align doon sa Coast Guard, doon sa Navy, 'yan. Okey? So, yun ang aking panawagan dito. Pero ang, kaabang-abang po rito ay kung papaano niya ngayon ipagdedepensahan ang, requested magkano yun, ₱2 billion, 'di ba? Wala naman kayong mandato, wala naman kayong specific na dapat na pagkaaksayahan ng panahon kung hindi bayaran lamang ang, expenses, yung, pasahod doon sa mga empleyado ng Office of the Vice President na mukhang nadagdagan pa ngayon. Kasi meron siyang, isang dosena na satellite offices. Pero, 'di ba, ano bang ginagawa ng mga ahensya mga satellite offices na 'yan? Ilan yung mga tauhan do'n? Ang dami-daming matatanong do'n.
Kasi kung yung pong mga satellite, ito yung punto ko rito, kung yung mga satellite offices na yon nagkasya sa ganitong budget noon, para saan po yung paglobo ng budget ngayon? Eh, ano ba, dinoble ba nila yung halaga ng budget noon? 'Di ba, na kung saan nabuhay naman sila? Saan nila gagamitin yung, sobrang hiningi nila ngayon? Oh, 'di ba? Yun ang ano, yun ang sinasabi ko. Ay naku, tumawag si Kong Sandro. Tama, 'wag si Kong Sandro, 'wag na siyang makisali sa hearing kaya lumaki ang ulo ni Sara kasi kung ano, ang hingi niya, bigay agad, correct, 'di ba? Ano, chairman ng account si ano, Paduano, ah, Paduano, ano, Vicento, tsaka Vice po, Vicento. Vice ay si Congresswoman Luistro, naku patay kayo ngayon. Tignan ko nga kung, sino pa ibang mga members nito, House of Representatives of the Philippines. Mabait yung Google ko, puwede akong magsalita tapos nilalabas niya yung mga kailangan ko. Committee, ah, ano ba, standing committee, finance, nasaan si ano, finance nga tama, finance. Finance, flagship, foreign, hmm? Committee on Accounts ito, accounts. Yan, Committee on Accounts. Ang, Committee on Accounts, ang chairperson po nito ay si ano, si eto, Yeda, yung, asawa ni SMR. Hmm, yun ang, ano, chairperson, oo, 'di ba, 59 members. Hey, sino-sino yung 59 members ninyo? Hey, sabihin niyo sa'min, "Ay, ayaw nilang ilabas ngayon, oh." Committee info. Okay, eto po yung 59 members. Vice chairperson, naku pinsan ni ano, pinsan ba 'to? Basta kamag-anak ito ni Sandro, 'tong, si Angelo Marcos Barba, Lorna Silverio, si yung taga Bulacan matindi rin ito, si Rida Frobes, Madrona, Natasha Co Vergara, Carmen Zamora, eto kung Zamora, hindi 'to si Pami, taga Mindanao ito. Ito yung isa sa pumuna kay Sara rin, Villarasa, members from majority, Albano, si Tony Pet, James Ang Arenas, taga Pangasinan, Aumentado, Juhali, Matugas, naku si Migs, exciting ito mga kababayan. Andiyan ho pala si Migs, kabilang diyan si Migs. And then si Jolo Revilla, ah, Laarni Roque, Tambunting, si Gus, okey rin 'to si Gus, ito yung mataba na malaki yung boses. Hindi natin 'to napagkikita ngayon sa mga ano, sa mga hearing, si Gus Tambunting, ngayon it's time to shine. And then, si Coco Yap, Salimbangon, Momo Aquino, Tupas, Buhain, De Los Santos, ano pa, Robert Ace Barbers, 'yan. Naku, Janet Garin, alright, and then, Santos Asidre ng, Tingog, yari kayo. Uano Dizon Ferrer, Asistio, Pancho, and then, Lagon, Go, Sakaluran, Veloso Tuanzon, Mastura, Vargas, Cari, Alonte, Espinagoles, and then, Kahayon Uy, okay, Romualdo Macedo Valeriano, and then si Wilbert, si Rods ng, One Rider Party List,
Yan. And then Magsino, Ong-Chuan, Tan, Reynolds, Michael T. Okay, so ito yung mga kongresista po na para makita niyo yung mga itsura nila, mga tao pong aabangan natin, no, sa darating pong budget hearing. Ayan. Ito si Migs, Attorney Migs Beybe Nograles, si Lady in Red na naka-purple. And then eto naman po si si Gus Tambunting, yung malaki ang boses. And then si Ace Barbers. And then si Janet Garin. Magaling sa probing yan. Oh, si Jude Asidre ng Tingog, magaling rin 'to. And then si Rods. Yan, magaling rin si Rods. Magagaling sa probing 'tong mga 'to. Dito ang magiging problema nila rito kay Migs, hindi ito masyadong ano sa probing questions. Ang tirada naman nito ni Migs Nograles ay ilalatag niya yung mga loopholes. 'Di ba, yung mga problema niyo, patay kayo ngayon rito. Eh, lalo na inaaway-away niyo si Migs Baby, patay kayo ngayon. Do'n ho sa nakaraan ho kasi na press con, 'di ba, yung tungkol dun sa nagkomento sila tungkol sa panukala ni Pulong, eh, talaga hong hard hit talaga yung ginawa niyang komento ron sa panukalang batas ni Pulong, yung hair follicle drug test. Hmm, at pinagmukha niya talaga na walang alam 'to, si Pulong, 'yan. Naku. Hindi natatakot 'tong mga 'to sa kanila. Eto na lang si Janet Garin, bad trip sa mga Duterte 'to. Young guns yung mga makakaharap nila, 'di ba? Oh, kuhang-kuha ni VP Sara ang kaibigang China sa kanilang copycat style. Hindi kasi trademark naman po talaga ni Inday yung copycat style. At kung inyo lamang hong maaalala, eh, nung nasa DepEd siya, 'di ba, ang isa sa mga panukala nga diyan ay parang gayahin yung sistema ng edukasyon ng China, 'no. Sabi ko nga, ba't gano'n yung VP natin, ang DepEd secretary natin, parang ano, parang ayaw na ho mag-isip, 'di ba? Kailangan, gagayahin natin yung sistema ng China. Eh, bakit hindi pa rin niya ipagaya, pati yung salita mag-inchik na rin, 'di ba? Palagay ko hindi siya kasi hindi naman siya kabilang doon sa budget hearing na 'yan. Wala siya, hindi siya kabilang dun sa committee, 'yan. Okey? So iwan muna natin 'to, punta tayo sa mga comments.